Dahil po sa ating mga balita, may uminit ang ulo ng ilang congressman dahil po sa inisnab ng karamihan sa mga inimbitahan nilang vloggers ang pagdinig ng Kamara kontra fake news. Sa 40 social media personalities na inimbitahan sa hearing po ng Kamara tungkol nga sa fake news at deepfakes online, 3 lamang ang sumipot. Kanya-kanya hong rason ang mga hindi nagtungong vlogger pero hindi yan daw bumenta. Kaya kabilang sa inisyon daw po ng show cause order, sina dating Press Secretary Attorney Trixie Angeles Cruz, Mark Anthony Lopez, Grisette Chu, Aaron Peña at Elizabeth Joy Cruz. Kahit po naman kaunti ang dumalo ay natuloy pa rin po ang hearing at napag-usapan ang pagbuo ng Code of Conduct para sa mga content creators. Kahapon po naman dumulog sa Supreme Court ang grupo po nila Attorney Trixie Angeles para questionin ang sinasabing ginagawang pagdinig ng Kamara dahil ito raw po'y malino na paglabag sa karapatan sa malayang pamamahayan. Samantala, pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang presidente ng PhilHealth. Kahapon po, formal nang nanumpa si Dr. Edwin Mercado bilang bagong presidente at CEO ng State Health Insurer. Pinalitan niya ang dating pinuno ng ahensya na si Emmanuel Ledesma na hindi pa malinaw kung nag-resign ba o sinibak sa pwesto. Mahigit 3 dekadang naging orthopedic surgeon si Mercado. Graduate po siya ng medisina sa University of the Philippines. Naging vice chairman ng Mercado General Hospital at QualiMed Health Network at kumuha rin ng 2 master's degree sa Amerika. Tiwala naman ng PhilHealth sa malaking maya-ambag ni Mercado sa ahensya. Kung si Senate President Chis Escudero naman ang tatanungin, matagal na raw na dapat pinalitan si Ledesma dahil hindi naman ito natutugunan ang kailangan ng mga miyembro ng State Health Insurer. Samantala po naman, nangangambaho naman si Senador Risa Ontiveros sa ilang ulit ng pagsasagawa ng trusted build sa election system dahil daw po sa pag-aalis at pagbalik ng pangalan ng ilang kandidato sa balota. Ayon kay Ontiveros, posible hong mapasok ng malisyosong code ang election software tuwing ini-a-adjust ng COMELEC at ng Miro. Pero tinitiyak ko naman ng COMELEC na transparent ang kanilang aktibidad pati ang source code reviewers na nagsisilbing utak ng automated counting machines. Naka-live broadcast din daw ito online. Dumaan ng walang paalam sa karagatan ng Mindanao ang 3 warship ng bansang China. Sa video po ng Philippine Navy, kitang guided missile warship ng China na binabaybayang Sulusi noong Lunes. Binubuntutan ito ng 2 pang warship ng China. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines o AFP, lehitimo ang pagdaan ng mga barko ng China sa ating karagatan alinsunod sa Archipelagic Sea Lanes Passage Doctrine. Yun nga lang, masyado raw mabagal ang pagdaan nito at hindi rin sinasagot ng maayos ang Philippine Navy tuwing niraradyohan. Wala rin daw sapat na diplomatic coordination ng pagdaan ng mga Chinese warship patungong Indonesia. Ang tingin ng ilang eksperto, nananadya ang China dahil gusto nilang ipakita na tutol sila sa polisiya na dapat magpaalam muna sa Pilipinas tuwing dadaan ang mga barko sa ating karagatan. Pinagkokomento po naman ng Supreme Court si Executive Secretary Lucas Bersamin ang Senado at ang Kamara kaugnay po sa petisyon laban sa 2025 National Budget. Ito nga po nag-ugat sa inihaing petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab na gusto hong ideklarang unconstitutional ang ating pambansang budget dahil sa umano'y mga blank items na nakalagay sa ipinasang bicameral report ng budget. Binigyan po ng 10 araw ng Supreme Court si Bersamin at ang Kongreso na sagutin ang naturang petisyon.